Eto na mga kababayan, nagsalita na nga po si Vice President Sara Duterte patungkol dito sa Bukana Bridge na inangkin ni Bongbong Marcos. Kumbaga, isa daw ito sa 4 na ligasiya ni Bongbong Marcos Jr. Ngayon ay nagsalita na nga po mga kababayan si Vice President Sara Duterte patungkol dito sa kontrobersiya na Bukana Bridge na talagang grabe. Pinagmamalaki ho ito ng mga loyalista, ng mga kakampi ni Bongbong Marcos. Meron ako nabasa si Benji Contreras, kabayan, na sinasabi na sa kay Bongbong Marcos nga talaga ang Bukana Bridge. Ito, pakinggan nyo, napakasakit marinig ito ng mga loyalista, mga kababayan. Mag-iiyakan ho sila kapag narinig ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ako. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung desisyon ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. So yun naman pala mga kababayan. During the time of Vice President Sara Duterte, ng mayor pa si Vice President, ay talagang pinaplano na ang para dyan sa Bukana Bridge. Grabe yung sakripisyo ni Pangulong Duterte para matupad lamang yung iconic bridge dyan sa may bahagi ng Bangkerohan na yun, dyan sa may Bukana Bridge, kabayan. Grabe ho yung sakripisyo ni Pangulong Duterte. Tapos, nung natapos na ang proyekto, natapos na ang bridge, mga kababayan, grabe ho. Masasabi ho natin, credit grabber. Itong si Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil nga, kinuha niya yung pagkakakilanlan para sa Bukana Bridge, kabayan. Grabe. Alam ko ho mga kababayan, ito si Bongbong Marcos ay galit na galit sa China. Pero bakit nandoon siya? Ito, pakinggan pa ho natin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperwork para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. So ayan, hindi tumigil si dating Pangulong Duterte sa paghahanap ng pera para mapunduhan ang tulay kasi nga unfunded ito during the time of Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. So gumawa ho ng paraan si Pangulong Duterte para mag-credit grabber nitong ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga loyalista, mga kababayan. Grabe ho talaga yung sipag ni Pangulong Duterte na hindi kayang tumbasan
ni Bongbong Marcos Jr. dahil ang ligasiya ni Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, ang masasabi ko ay yung magbarikada sa may bahagi ng Mindiola upang protektahan ang kanyang trono. So yun lamang ho ang masasabi ko na ligasiya ni Bongbong Marcos Jr. Actually mga kababayan, wala ho talaga tayong nakikitang ligasiya ni Bongbong Marcos. Ito yung patunay sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, ang galing talaga ng ginawa. Salamat, saludo po. Kami sa iyo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kay Bongbong Marcos, walay mga kababayan, walay siyang nagawa sa Pilipinas. So ito, pakinggan pa ho natin itong naging panayam kay Vice President Sara Duterte. Talagang mag-iiyakan, magtutulo yung isang balding luha ng mga loyalista ho sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. At syempre, nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito yung dapat tularan si Vice President Sara Duterte. No, kahit na credit grabber ang ginawa ni Bongbong Marcos dahil nga isa daw ito sa 4 na ligasiya, no? Isa yung natapos at meron pang mga kasunod daw ng mga legacy si Bongbong Marcos. Nasaan yung legacy mga kababayan? Legacy sa flood control project na inanod, nasira, binangga ng barko mga kababayan. Yun ang ligasiya ni Bongbong Marcos Jr. kabayan. So ito, talagang laking pasalamat ni Vice President Sara Duterte dito sa People's Republic of China na talagang masasabi naman ho natin, hindi naman talaga yung mga government ng kumbaga yung mga politiko ng China. Pasalamat si Vice President doon sa mga Chinese na tumulong para makonstruct, matulungan ang city government of Davao City. So tinulungan niya isang iconic, isang napakagandang tulay ang itinayo na bubuksan ngayong December 15 mga kababayan. So grabe yung ginawa ni Pangulong Duterte na hindi kayang gawin ni Bongbong Marcos Jr. So grabe ho talaga, ibang-iba kaya mga kababayan sa 2028. Ako, grabe. Naghihiyawan, nagsisigawan na ang ating mga kababayan Pilipino para ipagsigawan na ang next president ay si VP Inday Sara Duterte. Wala ho kasi silang masilip na kalokohan o kumbaga yung mga corruption sa mga Duterte. Kaya next president Duterte mga kababayan. No? So yan ang ating mga kaganapan mga kababayan at talagang tuwang-tuwa ho ako at nagnanais pa ako kayo, tayong lahat ng mga proyekto na katulad sa mga iconic bridge na itinayo sa Davao City. Dito sa Manila, meron din yung Intramuros at Binondo Friendship Bridge na ano din ito, no? China Aid. Itong Tulya ay itong nandito sa may sa may bahagi ng Mandaluyong at Makati. Meron pa yung sa may part ng BGC naman papuntang Pasig. Grabe yung mga proyekto. Talagang saludo sa ginawa ni Pangulong Duterte. Kay Bongbong Marcos, walay mga kababayan, no?
Dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of funds, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Ano na nga mga kababayan, yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, no? Na yan ang hindi rin kayang gawin ni Bongbong Marcos dahil nga ang ligasiya po ni Bongbong Marcos mga kababayan ay kumuha ng pera. Ngayon nga may issue ho sila kabayan, itong gobyerno ni Bongbong Marcos, no? Itong pinababalik ng Korte Suprema na 60 billion pesos na kinuha ng national government na inutos ni Bongbong Marcos ng kanilang mga tropa-tropa, mga kababayan, inutos sa PhilHealth na i-transfer ang 60, actually mga kababayan, 89 billion pa at hindi po nagtagumpay yung 29 billion. 60 billion ang namatagumpay na nailipat mula sa PhilHealth papunta doon sa National Treasury. At ngayon mga kababayan, hindi na makita kung nasaan napunta yung 60 billion dahil sa karapalang korupsyon ng ating gobyerno mga kababayan. So ngayon, yan po ang isa sa ligasiya ni Bongbong Marcos. PhilHealth, yung 60 billion na kinuha nila, yung Maharlika mga kababayan. Anong balita? Ligasiya yun ni Bongbong Marcos. Ang flood control mga kababayan. Ghost Project, ligasiya ni Bongbong Marcos. So, 4 na yon. Ano pa ba ang pwedeng ligasiya? Ito pang mga kababayan, ang silid-aralan na sinasabi niya, ilang thousand ba yun? Samantala, 22 lamang mga kababayan ang natapos. Ongoing pa yung iba, matatapos na ho yung taon mga kababayan. So, ano pang ligasiya? No? Ang ligasiya ni Bongbong Marcos, bad. No? Kumbaga, wala ho talaga. Bad record ang ligasiya ni Bongbong Marcos. Walang good legacy si Bongbong Marcos. Yan ho ang katotohanan. Pero patuloy hong pinagtatanggol ito ng mga loyalista. Nung mga nakikinabang kay Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na, meron silang napakadaming pera mga kababayan mula sa nakulumbat nila na mali-malitang pera. Di ba? So ito ho mga kababayan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa naging credit grabber na ginawa ni Bongbong Marcos Jr. So ang Bukana Bridge, kabayan, ay panahon ni Pangulong Duterte. At hindi ko ho lubos maisip mga kababayan bakit nasabi ni Bongbong Marcos na isa ito sa kanyang ligasiya. Baka mga kababayan kapag natapos po yung subway, mega subway ng dito sa Metro Manila, kabayan, no? Sasabihin na naman ni Bongbong Marcos Jr. na isa ho ito, isa ito sa napakarami niyang ligasiya. Wow, grabe. Masasabi ko ho mga kababayan, natutulog pa ba itong si Bongbong Marcos at hindi niya ho maisip, hindi niya malaman, hindi niya alam kung paano nabuo itong subway. So malalaman ho natin kapag natapos ang proyekto. Pero alam ko hindi ho matatapos ang subway na ito mga kababayan, no? Hanggang matapos ang termino ni Bongbong Marcos. Matatapos lamang yan sa panahon ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, si BP Sara ay magiging presidente na ng Pilipinas. So, maraming salamat at huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe at huwag kalimutan, no, kabayan. No, yan ang huwag niyong kalimutan. At dito sa ating channel na may reaction video na may kaunting komento mga kababayan. So maraming salamat at mag-iingat po tayo. Pilipinas, Duterte pa rin.